Asher, saang mga lugar pasisimulan itong rehabilitasyon ng EDSA? Tayo sa trapiko kung ilang mga ng Epifanio de los Santos Avenue EDSA. Partikular na yan sa north at southbound ng EDSA, Makati at Pasay City area. Inihanda na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga kagamitan at mga lugar na unang isa sa ilalim sa EDSA sa rehabilitasyon ng EDSA. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ayusin na ang naturang highway para mas maging ligtas ito sa mga motorista, commuter at pedestrian. Kasabay na rin ito ng holiday break upang mabawasan ang epekto ng trapiko ng mga pagkukumpuni at makaiwas sa abala sa mas maraming motorista. Kabilang sa mga aktibidad na gagawin sa EDSA rehabilitation ay ang concrete reblocking kung saan aalisin ang sirang bahagi ng sementadong kalsada upang palitan ng bago at mas matibay na konkreto. Magsasagawa rin ng asphalt overlay kung saan papalitan ng panibagong patong na espalto ang ilang bahagi ng EDSA. Unang isasara ang tatlong pinakaloob na lane sa ilang bahagi ng EDSA, kabilang ang EDSA Carousel Busway, habang ipinatutupad ang rehabilitasyon. Mula December 24 hanggang December 27, alas 11 ng gabi hanggang madaling araw, magkakaroon ng concrete reblocking sa southbound ng EDSA mula P. Celes Street hanggang Rojas Boulevard at mula Tramo Flyover hanggang P. Celes Street. Habang sa northbound naman ay gagawin rin ang concrete reblocking mula sa Rojas Boulevard hanggang sa Park Avenue at Park Avenue hanggang Taft Avenue. Simula naman bukas ay isasagawa ang asphalt overlay sa southbound EDSA sa bahagi ng Orense hanggang Urdaneta Village, Orense hanggang Magallanes Interchange at Tramo hanggang Loring Street. Nangako ang DPWH na magtatrabaho sila ng 24 na oras kada araw para sa rehabilitasyon ng EDSA na inaasahang matatapos ng December 27. Ayon sa DPWH, maglalabas pa sila ng hiwalay na schedule para sa susunod na yugto ng EDSA rehabilitation mula December 28, 2025 hanggang January 5, 2026. Nagpahayag naman ang magkakaibang opinyon ng ilang motorista kaugnay ng pagsasaayos ng EDSA. Okay lang po yun para mas maganda po ang daloy ng trapiko po pagka naayos po yung mga diferensya po dyan sa mga EDSA ay mas maganda yung takbo ng mga sasakyan po. Dapat matagal na kasi lalo na ngayon pwede naman samantalin ngayon lalo kasi December wala masyadong mga dumadaan ngayon kaya dapat action na nila. Approve sa inyo? Approve yan. Dapat pinalagpas mo nila itong holiday season bago nila i-start yun. Para kumbaga wala ding maperwisyon ng mga drivers, yung mga pauwi din ng mga probinsya, hindi din maapektuhan. Victor, andito tayo ngayon sa bahagi ng EDSA, particular na sa Estrella, Makati. At kung makikita ninyo, itong northbound lane ng EDSA ay maluwag pa yung trapiko. Hanggang dito sa lugar na to, itong ginagawa sa ngayon ng bahagi ng EDSA rehabilitation. Kaya pagdating dito sa lugar, paglampas dito sa Estrella, sa northbound ng EDSA, ay maluwag yung trapiko. Ngunit bago dumating dito, ay mabigat din ang trapiko. Doon naman sa kabilang panig ng EDSA, sa EDSA southbound, makikita nyo na mabigat yung trapiko sa kasalukuyan. Halos 2 o 3 lane lang ang nadadaanan dahil nga nilagyan at mas pinalawak yung inner lane o yung EDSA bus lane para nga doon sa kailangan nilang isaayos na mga bahagi ng EDSA, alinsunod nga yan sa EDSA rehabilitation work na ginagawa ng DPWH sa ngayon. Ngunit paglagpas naman dito sa may EDSA southbound Estrella ay magaan na rin ang trapiko, bagaman may ilang bahagi dito sa Makati rin bago magmagallanes na
ginagawa rin yung bahagi ng EDSA at nakararanas rin ng mabigat na trapiko bago sumapit dyan ng EDSA Magallanes. Yan ang latest dito sa Makati City. Balik sa'yo, Victor. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr.